Hi everyone! Tayo po ay gagawa ng Lotus Biscuit Cookies. Welcome po sa ating YouTube channel. Isa na naman pong masarap na recipe ang ating gagawin na pwedeng-pwede nating idagdag sa ating pinagkakakitaan at masarap din pambao ng ating mga anak at syempre pang merienda natin sa bahay. Napakadali lang gawin ang cookies na to at simple ang kanyang mga sangkap. At ang pinaka-importante, pwede natin siyang isalang agad-agad sa oven kahit hindi mo na kailangang ilagay sa chiller o sa ref. Tingnan mo naman ang ating finished product. Crunchy on the outside at chewy on the inside. Unang-una natin gagawin ay i-preheat na natin ang ating oven at 200 degrees centigrade at i-prepare na natin ang ating mga sangkap. Ang una natin ilalagay ang 1/2 cup unsalted butter, room temp, pero hindi siya melted At idagdag natin ang 1/4 cup biscuit spread, Heto po ang ginamit ko. Haluin nating mabuti para mag-combine ng mga ingredients. Pasensya na po kayo sa mixer ko kasi siya pilay. Nagagamit pa naman I-scrape po natin palagi ang mga sides ng bowl para masigurado nating na-mix natin ng maayos sa mga ingredients. Idagdag natin ang 1/2 cup brown sugar. Gagamit din tayo dito ng 1/4 cup white sugar. Ang brown sugar kasi ang nakakapagpa-chewy inside sa cookies. Kaya importante mayroon tayong brown sugar o wash sugar. Haluin na nating mabuti para maging creamy ang mixture. Pwede kayo ditong gumamit ng hand mixer o kaya whisk kung wala naman kayong hand mixer. Ugaliin po nating i-scrape ang mga sides ng bowl. Pag gumagawa tayo ng cake o kaya ng cookies. Tapos, magdagdag tayo ng isang itlog. Isang itlog lang ang kailangan natin dito. Tapos, i-mix na naman natin. Yan, okay na yan. Idagdag naman natin ang ating mga dry ingredients. Gagamit tayo dito ng sifter. Idagdag ang 1 1/4 cup all-purpose flour plus 2 teaspoon corn flour. Gumagamit tayo dito ng corn flour para maging crunchy ang ating cookies sa ibabaw. Plus, magdagdag tayo ng 1/2 teaspoon baking soda, 1/2 teaspoon baking powder, 1/2 teaspoon salt, plus 1 teaspoon vanilla. At isip natin to.
Gamit po ang ating hand mixer, i-mix natin to ng mga 15 seconds lang. Huwag masyadong matagal. Kasi hindi rin okay kung ma-overmix natin ang ating cookies, ang ating mixture. Prepare naman natin ang ating Biscoff cookies at chocolate chips. Mag-cut lang tayo ng mga 10 pieces ng Biscoff biscuit gamit ang ating kamay para hindi madurog ang biscuit. Mas maganda kasi kung may buo-buo kang nakakagat sa cookies. Gagamit din tayo dito ng white chocolate chips, mga 100 grams. Nag-chop lang ako ng white chocolate kasi wala akong mahanap dito sa lugar namin na white chocolate chips. Mag-reserve lang tayo ng isang dakot na biscuit at saka white chocolate para pang toppings natin mamaya. Yan ang ginamit ko. Bali 100 grams ang chocolate, ang white chocolate chips. Nagagamitin natin dyan. Ihalo na natin ang chocolate chips at biscuit chunks. Pero wag na tayong gagamit ng mixer. I-fold in na lang natin gamit ang spatula para hindi madurog ang ating biscuit. Haluin natin ng maayos para ma-distribute ang ating mga sangkap. Ayan, okay na yan. I-prepare naman natin ang ating pan. Lagyan lang natin ng parchment paper. Or kaya, oil or butter. Gumamit ako dito ng malaking ice cream scooper. Pero depende sa inyo kung gusto nyo gumamit kung gusto nyo ng medyo maliit na cookies. So, gamitin nyo yung medyo maliit na ice cream scooper. Bali, wag niyong masyadong dikit-dikitin yung mga cookies. Bigyan niyo siya ng space kasi medyo, medyo lalaki pa yan at magpa-flat ng konti. Kapag ilinuto niyo na. So, para hindi siya magdikit-dikit, dapat may space. Ngayon, sa final touch natin, ilagay na natin yung ating reserve na biscuit at chocolate chips. Mas maganda kasing tingnan at mas masarap tingnan o kainin kapag mayroon siyang mga ganyan sa ibabaw ng cookies. Ready na tayong isalang ang ating cookies. By the way, hindi na natin kailangang ilagay sa chiller ang cookies. Pwede na nating isalang agad-agad. I-bake natin to sa preheated oven at 200 degrees Celsius for about 12 minutes or until slightly brown na ang bottom part ng cookies.
Bali up and down ang apoy ng oven nyo ha. Hindi nyo na kailangan i-flat yung cookies bago nyo isalang kasi kuso siyang mag-spread o magpa-flat ng konti pag nakasalang na. Ayan o, malapit na siya. Ayan. Bali mapapansin nyo, kahit brown na yung ano niya, yung ilalim ng cookies, pero medyo malambot pa yung ano niya, yung ibabaw. Pero luto na yan, pwede nyo nang tanggalin. Ayan, meron na tayong freshly baked cookies. Tingnan mo naman, oh. Perfect. Crunchy on the outside and chewy on the inside. Yummy! Bagay na bagay to sa kape at sa tsaa. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa panunood. Kita-kits tayo!